Magandang araw. Ang ating bagong leksyon ngayon ay tungkol sa ang kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nabibigyan ng katuturan ang salitang kabuhayan. Natutukoy ang posibleng kabuhayan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, meron muna tayong sasagutin. Basahing mabuti ang bawat tanong at piliin ang pinakaangkop na sagot. Una, alin sa mga sumusunod ang isang festival sa Cebu? A. Pahiyas. B. Panagbenga. C. Sinulog. D. Kadayawan. Ikalawa, saan ginaganap ang Panagbenga Festival? A. Baguio. B. Davao City. C. Quezon City. D. Bacolod City. Ikatlo, ang Ati-Atihan Festival ay selebrasyon bilang parangal kay A. Santo Niño. B. San Pedro. C. Birheng Maria. D. Rizal. Ikaapat, bakit mahalagang ipinagdiwang ang mga festival? A. Para magbakasyon. B. Para kumita ng pera. C. Para makilala ang kultura at pananampalataya. Or D. Para lang sa kasiyahan. Ikalima, paano may papakita ang pagmamalaki sa festival ng sariling lugar? A. Iwasang makilahok. B. Makiisa sa selebrasyon. C. Umalis ng bayan kapag may piyesta. Or D. Manood na lang sa TV. Ang layunin ng ating aralin ay nabibigyang katuturan ang salitang kabuhayan. Natutukoy ang posibleng kabuhayan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Ngayon, basahin ang sumusunod na salita at gagamitin natin ito sa pangungusap. Kabuhayan. Ang simpleng kahulugan ng kabuhayan ay ang paraan ng paghahanap buhay o pagkakita ng pera upang matugunan ang mga pangailangan sa buhay. Tingnan ang mga larawan. Ano ang inyong napapansin? Ano ang unang bagay na napansin mo sa mga kagamitan sa larawan? Anong uri ng material ang ginagamit sa paggawa ng mga ito? Ano ang batayan mo sa iyong sagot? Isaalang-alang natin sa araw na ito ang isang aspekto ng pagka-Pilipino natin, ang kabuhayan. Ang ating kaalaman tungkol sa kabuhayan o ang paraan ng paghanap buhay o pagkita ng pera upang matugunan ang mga pangangailangan sa buhay ng mga sinaunang tao tulad ng taong Tabon at Homo luzonenses ay patuloy na lumalawak sa pamamagitan ng patuloy na pananaliksik at mga bagong natuklasan. Ang mga hinuha tungkol sa kanilang kabuhayan na tatalakayin ay batay sa mga katibayan na natagpuan sa mga arkeolohikal na lugar. Narito ang posibleng kabuhayan ng dalawang grupo ng sinaunang tao sa Pilipinas. Una, kabuhayan ng taong Tabon. Dahil sa mga natagpuang labi at kagamitan sa Tabon Cave, makabubuo tayo ng ilang hinuha tungkol sa kanilang kabuhayan. Una dyan ay ang pangangaso at pangangalap. Malamang na ang pangunahing paraan ng pagkuha ng pagkain ng taong Tabon ay sa pamamagitan ng pangangaso ng mga hayop at pangangalap ng mga halamang prutas at iba pang pagkain sa kalikasan. Ikalawa, ang paggamit ng kagamitang bato.
Natagpuan sa kuweba ng Tabon ang mga kagamitang bato tulad ng mga kagamitang ginamit sa paghiwa, pagtadtad at iba pang gawain. Ipinapakita nito na marunong silang gumawa at gumamit ng mga kasangkapang para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pamumuhay sa kuweba. Ang kuweba ng Tabon ay nagsilbing tirahan nila. Nagbibigay ito ng proteksyon mula sa mga elemento at mga mababangis na hayop. Kabuhayan naman ng Homo lucenensis. Bagamat limitado pa ang ating kaalaman tungkol sa Homo lucenensis dahil sa kakaunting labi na natagpuan, may ilang mga pahiwatig tungkol sa kanilang kabuhayan. Una, may maliit na pangangatawan. Ang kanilang maliit na pangangatawan ay maaaring nakaapekto sa kanilang paraan ng pangangaso at pangangalap. Maaring nangangailangan sila ng iba't ibang estratehiya para mabuhay. Paggamit ng kasangkapan. Bagamat hindi pa tiyak kung anong uri ng mga kasangkapan ang ginagamit nila, malamang na gumagamit din sila ng mga kasangkapang para sa pagkuha at pagproseso ng pagkain. Pamumuhay sa kuweba. Tulad ng taong Tabon, ang Homo lucenensis ay naninirahan din sa kuweba na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng mga kuweba bilang tirahan. Dito naman tayo ngayon sa pagkakaiba at pagkakatulad sa kabuhayan. Pagkakatulad, parehong ang taong Tabon at Homo lucenensis ay umasa sa mga likas na yaman para sa kanilang kabuhayan. Ang pangangaso, pangangalap at paggamit ng mga kuweba bilang tirahan ay mga karaniwang katangian. Pagkakaiba naman, dahil sa pagkakaiba sa kanilang morpolohiya o pisikal na katangian at posibleng kapaligiran, maaring may mga pagkakaiba sa mga tiyak na paraan ng kanilang pagkuha ng pagkain at iba pang gawain. Ang Homo lucenensis, dahil sa kanilang maliit na pangangatawan, ay maaring may mga natatanging estratehiya sa paghahanap ng pagkain. Ngayon, basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Isulat sapat lang ang tamang sagot. Isa itong uri ng kabuhayan kung saan ang mga sinaunang Pilipino ay nagtatanim ng palay, gulay at iba pang halaman. Ikalawa, ang sinaunang Pilipino ay gumagamit ng sibat at lambat upang makahuli ng isda. Ikatlo, kabuhayang ginagawa sa kagubatan kung saan sila ay nanghuhuli ng mga hayop para sa pagkain. Ikaapat, isa sa mga kabuhayan ng sinaunang Pilipino kung saan sila ay nag-aalaga ng hayop tulad ng baboy, manok o kalabaw. Ang mga sinaunang Pilipino ay madalas mamuhay malapit sa dagat upang makapaghanap buhay sa pamamagitan ng Ngayon, tayo naman po ay pagkaroon ng pangkatang gawain. Ang bawat pangkat ay guguhit ng isang kabuhayan ng mga sinaunang tao sa Pilipinas at ipaliwanag kung bakit mahalaga ang kabuhayan na kanilang iginuhit. Ano ang ibig sabihin ng kabuhayan? Ano-ano ang mga kabuhayan ng sinaunang Pilipino? Bakit mahalagang magtrabaho o magkaroon ng kabuhayan? Ngayon, piliin ang tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng kabuhayan? A. Libangan ng tao. B. Gawaing pinagkakitaan o pinagkukunan ng pangangailangan. C. Lugar ng pamumuhay. D. Pagtuturo sa paaralan.
Ikalawa, ano ang pangunahing kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino na naninirahan sa tabi ng dagat? A. Pagsasaka, B. Pangingisda, C. Pangangaso, D. Pangangalakal. Ikatlo, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng kabuhayan ng sinaunang Pilipino? A. Paglalaro ng video games, B. Pangangaso sa kagubatan, C. Pagsasayaw sa entablado, D. Paglalaro ng basketball. Bakit kailangan magkaroon ng kabuhayan ang tao? A. Para matugunan ang pangangailangan sa buhay, B. Para sa kasiyahan lamang, C. Para makipag-away sa iba, D. Para maging mayabang. Ikalima, ang mga sinaunang Pilipino ay naninirahan malapit sa dagat. Ano ang posibleng kabuhayan nila? A. Pangangaso, B. Pangingisda, C. Pagsasaka, D. Pangangalakal sa palengke. Para naman sa ating takdang aralin, gumuhit ng isang larawan ng kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag pong kalimutang mag-subscribe.